Magandang araw! Gagawa naman po tayo ng cheese bread with yema fillings. Let's go! For this recipe, gagamit tayo ng 5 cups of bread flour. Gagamit din tayo ng 1/2 cup of white sugar. And 1/2 tablespoon of instant dry yeast. Gagamit din tayo ng 2 pieces of egg. Naglagay din pala ako ng 1/2 tablespoon of vanilla flavor. Pero optional din naman yun. Pwede nyo rin mang hindi lagyan. And maglalagay rin tayo ng 1 cup of water. And 3 tablespoon of butter. Ayan, gagamit pala tayo ng stand mixer. Pero kung wala naman kayong stand mixer, pwede nyo rin naman siyang i-manual i-mix. Medyo mas matagal nyo lang siya i-mix kapag manual. Hindi tulad kapag may mixer kayo. Mga 12 minutes lang, okay na yung dough nyo. Smooth na agad siya. Ayan, continue mixing lang. Hintayin lang natin siya mag-smooth. And then, ayan, after 12 minutes, smooth na yung ating dough. Then, i-form nyo lang yung dough nyo ng circle. Tapos, ayan, mag-add din kayo ng oil. Then, i-rest lang din muna natin yung dough natin. Tapos, i-cover nyo lang siya ng tela. After 1 to 2 hours, magdo-double na yung size niyan. Ngayon naman, gagawin naman natin yung yema fillings. Gagamit tayo ng isang can ng condensed. Gagamit din tayo ng isang can ng evaporada. Maglalagay din tayo ng 5 pieces of egg yolk. And 1 tablespoon of cornstarch. Hindi ko na pala nakita, pero bago nyo pala buksan yung kalan, haluin nyo muna mabuti para hindi magbubuo yung cornstarch. Tapos ayan, continue mixing lang hanggang sa lumapot na yung mixture natin. Then, mag-a-add lang tayo ng 1 tablespoon of butter. Then, i-mix nyo lang ulit para humalo butter sa yema natin. Tapos after that, pwede na yung yema natin. Isalin na natin siya sa lalagyan. Kapag nasali yung lalagyan, i-cover nyo pala ng cling wrap yung pinakaibabaw niya. Kailangan nakadikit yung cling wrap mismo dun sa yema para hindi madry yung ibabaw ng yema natin. For the streusel, gagamit naman tayo ng 1 cup of flour and 1/2 cup of butter. Ito yung gagamitin natin na nakalagay sa ng ating cheese bread. Ito pala yung ilalagay natin sa ibabaw ng bread natin. Ito yung pinaka-coating niya sa labas. Ayan, mix nyo lang siya, mix hanggang sa maghalo na yung dalawa. Then, lagay din ako ng 1/2 cup of powdered milk. Maglalagay din tayo ng 1 cup of grated cheese. Gagamit din tayo ng 1/4 cup of white sugar. Then, after nyo malagay yan, i-mix nyo lang ulit hanggang sa mag-combine silang lahat. After 2 hours, ready na yung dough natin. Nag-double na yung size niya. Ayan, nirelease ko lang muna yung mga bubbles niya. Gumamit din pala ako ng weighing scale para pare-pareho yung size niya. 40 grams per dough. Pwede nyo pala siyang lakihan or liitan, depende sa gusto nyo. Tapos ayan, kinover ko muna siya ng clean cloth para hindi siya ma-dry. Then, ipoform lang natin siya into a bowl. Ayan, gumawa rin pala ako ng water with milk. Para later, i-dip natin dito yung mga dough natin bago natin siya ilagay sa cheese coating natin. Ayan, iput lang muna natin dun sa milk mixture natin yung dough. Tapos, saka natin ilagay dun sa cheese coating natin. Tapos, medyo i-press nyo para kumapit talaga yung coating natin. Rest lang ulit natin siya ng mga 1 hour hanggang sa mag-double na ulit yung size niya. Preheated na rin yung oven natin ng 170 degrees Celsius. Na-rest ko na rin pala yung dough ng 1 hour bago ko siya binake. Ang baking time pala is 15 to 20 minutes. Palamigin nyo pala muna bago nyo siya lagyan ng filling sa loob. Ayan. Gumamit lang ako ng chopstick tapos binutas ko lang yung loob niya para malagyan natin ng fillings bawat isa sa loob.
ating cheese spread with yema fillings. Sobrang yummy nito mga mami, kaya kung ako sa inyo, itry nyo na din. Yun lang, maraming salamat po.